Hindi na po ako nakalaya. Kasi ganyan din ginagawa sa'yo ng tatay mo, di ba? Ano ba yung dahilan mo ninyo? Bakit na minsan hindi mo sinusunod yung mama mo? Ganun. Ano ba yung... siyempre may dahilan ka naman, hindi naman pwedeng wala. Ano ba dahilan mo? Gawa po na pag nagpapaigib sa akin po. Well, I ain't gonna holler before I real. Magagalit sa'yo ang ibang tao. Hindi ka nila pakikisamahan ng maayos. A quick fix remedy. Pero mas delikado yun, itak na binabato sa'yo. Nailag naman po ako. Umiilag ka na lang. They said I never could, ever could change. Pag napapanood po ang aking mga sinasabi, sabi sa akin kung totoo daw. Tatanungin kita, totoo ba? Ikaw ba, namimiss mo ang tatay mo? Namimiss mo rin pa rin siya? Guys, magandang araw po sa lahat ng mga viewers natin, sa mga patuloy na sumusuporta sa channel natin at maging sa Facebook page natin na may 1.2 million followers. Thank you po sa inyo lahat. At ngayong araw guys, kami lang ni Luke yung magkasama. Pupunta kami ngayon kay Ate Ninya yung schedule natin, and then kay Kuya... Sino ba yun? Yung papacheck up natin? Kay Kuya Jonas. So ayun, hahanap muna kami ni Luke bago kami pumunta ng Rosario. Hanap muna kami, mabibilhan natin ng tiles para kay Ate Ninya. Para na sa ganun matapos na. Basta ang request lang sa atin ni Ate Ninya ay wag lang daw kulay puti. So dahil nga yung mga bata ay alam nyo naman, nasanay sila sa dating tirahan nila. Pero hopefully dumating yung time na maturuan ni Ate Ninya itong mga anak niya na maging malinis, masinop sa tahanan. Kasi para sa kanila din naman yung paglaki nila, diba? Kapag nakikisama sila sa ibang mga tao, marunong sila. So sana, naniniwala ako na sa Ate Ninya ay may sapat naman na kaisipan para maturuan yung kanyang mga anak. Ang problema lang, yung kanyang panganay na nasanay siguro sa tatay, na sa tatay niya lang siya sumusunod. Pero sana dumating din yung time kay ninyo na matutunan niya ring sundin yung magulang niya. Si Ate Ninya, matutunan niyang sundin sa mga pinag-uutos sa kanya at tinuturo sa kanya ng nanay niya. Okay? So kita kasi tayo kay Ate Ninya, hanap muna kami ng bilihan ng tiles dito sa Candelaria para diretsuhan na lang yung biyahe namin. Then punta tayo ng Batangas City. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Tara guys, dito na kami. Tingin tayo ng mabibili natin ng tiles dito. Dito na tayo sa Candelaria para diretsuhan lang. Ayan oh. Dami guys oh. Familian ng mga ng mga tiles. 6x6 yung kailangan natin. 63 pieces. So hanapin natin dito yung magmamatch sa bahay ni Ate Ninya. Tara, tara. So naisip ko lang guys na ayaw nila ng puti kasi alam mo yon, may naisip lang ako. So ang kukunin natin is opposite ng ayaw nila. Kukunin natin is white kasi para sa akin guys ay kapag gusto nila ng hindi halata yung dumi, para alam mo yon, kahit sa totoo lang sobrang dumi na hindi pa rin malilinisan kasi nga sa tingin mo hindi marumi. Pero kung white, makita lang nila na may dumi siguro para mas maging malinis sila sa bahay. Kapag ka nakita nilang may dumi, lilinisan agad nila, di ba? So gawin nating opposite yung naisip ko lang na hindi naman sa lahat, pero para sa akin parang para sa tamad yung alam mo yon, yung ayaw maglinis na maglinis. Pero para sa akin is puti, para kita mo agad yung dumi, then malilinisan mo agad, di ba? Tapos kung may mga gumagapang, makita mo agad. Kung dark kasi, kung dark color is medyo alam mo yon, may gumagapong na mga insekto na pwedeng umagat sa mga anak mo, hindi mo pa alam. So puti is the best, malinis pating tingnan. So tara, kukuha na tayo dito nung kailangan natin na 63 pieces. Tara. My brakes, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no.
Ha? Lahat? Oo. Kung hindi kaya, pwede naman din dun. Sa kabila. Oo, sige. Ito na guys, sinasakay na yung ano, mga tiles. Ayan, nandun pa. Bumili na rin tayo nung ano, yung pangdidikit niya, adhesive niya. Friends will come, friends will go. They all seem to change while I'm still the same. 'Cause I just can't let go. And there's no one to blame. It's just the way it is. Like stone. At matapos nga na magkarga ng mga materyales o yung tiles na binili natin dito, kami naman ay agad-agad na rin magbiyahe dahil nga meron tayong mga kinakailangan pang ibang asikasuhin maliban dito sa pabahay ni Ate Ninya. Okay guys, so ngayon andito na tayo after ng isang oras natin na naging biyahe. Buti na lang din talaga ngayong araw. Unlike kahapon na sobrang ulan po talaga kahapon. Ngayon, maganda naman yung panahon na ibinibigay sa atin. So medyo kanina nagmamadali talaga rin kami. Kasi nga pupunta pa tayo kay Kuya Jonas, check up niya ngayon. So, pero before tayo pumunta doon syempre, ibaba natin lahat ng binili natin na tiles kanina. And then, check natin kung ano yung ginagawa naman nila dito sa pabahay. And then, kamustahin na rin natin si Ate Ninya at ang kanyang pamilya. Diba? So yun, maraming salamat ulit sa lahat ng patuloy na naniniwala sa team namin, sa ginagawa namin. At maraming salamat din po sa lahat na nagpaabot kay Ate Ninya ng tulong mula simula hanggang ngayon. Maraming salamat po sa inyo. At muli shoutout kaninang Adelina. And then kasama ko si Luke. Tara na po, pasok tayo sa loob. At nang sa ganon ay makaabot din tayo sa check-up ni Kuya Jonas. Tara po, punta na tayo. Parang kakakain lang nila guys, parang kakatanghalian lang nila kasi hindi dito pa yung ano, pinagkainan nila. At may nagtatrabaho din naman dito sila kuya. Hindi ko na alam kung sinong katulong niya ngayon, di ba? So before yan, tanungin ko muna kung sinong katulong ni kuya dito. Tara. Kuya, sinong katulong mo ngayon? Aris. Ah, nandiyan din si Kuya Aris? Nandiyan pala si Kuya Aris. Okay, naikabit na pala yung ano. Yung anong tawag na ulit dyan? Hamba. Naikabit na yung hamba. Ano na siya guys, oh. Totally finished na lahat talaga. Okay na yung bahay natin ninyo. Tapos na yung pagkaka-finish niya. And then, ano po ba, nakapag-deliver po ng materials dito? Siya naman, dumating? Ngayong umaga. Ngayon lang? Okay. Ang expected ko kahapon kasi Lunes kahapon. So baka maraming delivery yung tawag dito, hardware. Kaya medyo natagalan siguro. Pero ayun. Mamaya pasok tayo dito sa bahay natin niya. Ayan oh, nandiyan yung hamba. Nasa po yung pintuan nito, kuya? Nasa loob din. Pinapatigas pa kasi yan, yung hamba. Ay, dito si Kuya Aris. Nagtatrabaho. Kuya Aris, magandang araw po. Ang galing grabe. Tapos na yung CR niya guys. Ito na yung pintuan. Akala ko naman ito, yung pinakita nila sa akin, may kulay na, wala pala. Pero di bale, okay lang yan. At least may pintuan na maayos si Ate Ninya. Kuya Aris na nagtatrabaho dito sa loob. Mamaya babalik tayo dito para natin si Kuya Aris. Makakwentuhan natin. Hindi ka pa ulit nagtrabaho sa trabaho mo, kuya? Hindi pa? Dinire-diretso. Ha? Bait ni Kuya Aris talaga. The best ka talaga, Kuya Aris. May ganito palang tao kagaya ni Kuya Aris. Grabe oh. Kuya Aris, minsan turuan mo ako mag-ganyan. Gusto ko rin matuto para pag may re-repair rin sa bahay, marunong ako.
Saan po kayo Kuya Aris natuto ng ganyan? Ano yung sariling ano lang? Sariling aral o may nagturo sa inyo? Experience. Ah, okay. Sa mga napapasukan niyo dati nung di ka pa foreman ano? Eh, grabe, ganun pala diskarte nung babasain mo para malambot mo siya ano. Ganun. Oo nga pala kuya, nandito yung tiles. Bumili ako kanina. Mapatulong lang sana kami magbuba. Patulong din tayo dito kay kuya. Kuya, patulong ako sa'yo. Ibaba natin yung tiles. Nara, balik tayo dun sa taas. Sama na natin sila Kuya Aris para na sa ganun ay mabuhat natin yung mga tiles kasi medyo may kabigatan din. Buti na lang din, pasalamat na lang dito sa hardware kasi talagang kahit marami sila din siguro talagang delivery sinasama pa rin nila tayo, di ba? Alright. Kaso lang nandoon yung sasakyan. Tara, kailan yan? Ha? Iatras ko? Kaso baka may lalabas ay. Ay balik ko. Ha? Ah, pwede na? Ah, pwede na daw pala Kuya Aris iatras. Makakaharang kasi tayo guys dito kala nanay. Pag lumalabas sila dito. So ngayon nakalabas naman na yung may-ari na itong bahay. Pwede na tayo matras para hindi masyadong malayo yung paghahakot natin. Grabe si Kuya Aris no guys. Grabe bilang kapatid talagang napaka-solid niya. Sarap maging kuya na ito. Alam mo yun? Di ba? Yung palang sinasabi niya na laking pasasalamat daw nila kasi imbis na daw dapat silang mga kapatid yung nagpapagawa ay ibang tao yung nagpapagawa ng bahay para sa kapatid nila. Doon palang sa salita na yun alam natin na mabait talaga siyang tao, di ba? So, tara, bata tayo. Pa? Apo. Iabante ko na lang din pagkakuha namin ito. Ah, sige pa. O ano ko, i-ayos ko dyan sa kapila. So paano, buhatin tayo. Andun po yung iba sa kabila pa. May kasya kaya din, may kahoy pala. Shine, shine in the golden gaze of the mighty eye. There's a darkness in the mind, it clouds like smoke, it lingers in the corners, it slides like a ghost, it comes alight from behind, shadows illuminating everything. I can see the glow from a love divine. Shine, 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 shine in the naked light of Adonai. Okay lang. Mamaya na kayo magbasaan. Sige, upo ka dito. Basa ako po. Okay lang, tabi ka dito sa akin. Dito sa kabila yung paa mo. Lagay mo ito dyan. Ha? Basa po yan. Ayos lang yan. Ayan. Okay, so yun nga guys, nandito si Ninyo. Saan nagpunta sila mama mo? Sa center po. Center o sa hospital mismo? Center lang? Po. Sa Bakit? Lupay. Saan yun? Doon sa pinuntahan natin dati? Bakit anong ginagawa ni mama mo doon? Papa-check up ko po kay Ineng. Nagpapa-check up ka? Ba't ano nangyari sa kapatid mo? May ubo po.
Hindi nawawala. Si Ining, sinong Ining niyo? Ay, yung baby. O kasi nandito naman yung kapatid mong isa eh. Yung baby pala. O ilang araw na bang inuubo? May ilang araw na sa tingin mo yung kapatid mo? May 1 linggo na po eh. Ay, 1 linggo na? Ah, matagal-tagal na pala, ano? So, look, tinan mo ako nakasenter yun. Yung kabila. Okay lang? Okay, so, ganito ninyo. Hindi ko kasi alam kung maantay ko pa sila mama mo. Kaya ikaw na muna yung kinausap ko. Maantay naman po. Mamaya na diyan na po yun. Ang kaso nga lang kami, may pupunta pa kami Batangas City. Meron kami ipapagamot na tinutulungan namin. Ninyo, gusto lang kitang tanungin. Giti kayong gustong kausapin. Yung nangyayari sa inyo ng mama mo na madalas kayong di nagkakaintindihan, di kayo nagkakaunawaan. Dahil nga daw hindi mo daw siya sinusunod. Ano ba yung dahilan mo ninyo? Bakit na minsan hindi mo sinusunod yung mama mo? Ganun. Ano ba yung... siyempre may dahilan ka naman, hindi naman pwedeng wala. Ano ba dahilan mo? Gawa po ng pag nagpapaigib sa akin po, ginagamit pa po ang hose. Nagagalit agad. Ay, ginagalitan ka kaagad? Okay. Ano, ikaw ba? Napapalo ka ba ng mama mo? Hindi? Napapalo po. Pati po kahanggan. Ninyo, ako bilang bata ka, nagdaan din naman ako sa pagkabata. Dumaan din ako sa kagaya mo, sa edad mo. Naiisip ko lang din na kung kagaya niyan, pinapalo ka din ng ibang tao dito na nakapaligid sa'yo. Hindi ba sumasama naman ang loob mo? Sumasama po. Sumasama ang loob mo? Ano naiisip mo pa ganun? Ano po? Hindi na po ako nakalaya. Kasi ganyan din ginagawa sa'yo ng tatay mo, di ba? Pero baka naman nasusobrahan ka din sa pasaway. Hindi naman po. Pero ang sabi naman ng mama mo, sumusunod ka daw kapag ka ibang tao naman nag-uutos sa'yo. Kapag ka siya daw, hindi mo daw siya sinusunod. Pag nagpapakuha po ng hose, kinukuha ko po, pag pag ginagamit pa ang hose, pag ginagamit pa ang hose, Nagagalit? Ikaw, kakamustahin naman muna kita. Kamusta naman ba ang pag-aaral mo? Ayos naman po. Ayos naman. Kailan yung dayo nyo ng basketball? Sa 29 po. 29. Ang bayad daw po ng jersey. Magkano ngayon, Ike? 700 ang bawat isa. Bawat isang tao. Okay, so ikaw ba ninyo ngayon sa panahon na to na yung tatay mo ay nakakulong ng ilang buwan na rin halos, naiisip mo pa ba yung tatay mo? Naiisip mo pa rin siya? Bakit kahit na binabato ka niya ng itak ng mga panahon na nandiyan siya, naiisip mo pa rin siya? Tatanungin kita, sino mas matimbang sa pagmamahal mo? Si mama mo, si papa mo? Pa? Sino mas matimbang para sa iyo sa pagmamahal mo? Si papa mo o si mama mo? Mama po. Si mama mo. Pero bakit hindi mo siya sinusunod kapag kaganyan? Pero ikaw ba, namimiss mo ang tatay mo? Namimiss mo rin pa rin siya? Ano ba yung mga namimiss mo sa kanya? Bakit namimiss mo? Yung mga bagay na ginagawa niyo, ano ba yung namimiss mo? Ano ho? Ano yun? Binibili pa ako minsan. Binibilhan ka? Tapos ano pa yung ibang namimiss mo sa tatay mo na ginagawa niyong dalawa? Hindi ako naaasbaran. Hindi ka na? Naaasbaran. Ano yun? Gagarotihin. Hindi ka ano ibig sabihin mo, hindi ka madalas gagalitan, hindi ka sasaktan madalas. Pero sabi ng mama mo, binabato ka daw ng itak. Minsan lang naman po yun. Minsan lang. Pero mas delikado yun, itak na binabato sa'yo. Nailag naman po ako. Umiilag ka na lang. Okay, so ninyo, ganito. Kung sakali na at naniniwala ako na hindi na talaga makakalaya ang tatay mo, darating ba ang araw na magagalit ka sa mama mo dahil pinakulong niya ang tatay mo? Hindi po. Hindi naman. Naintindihan mo naman yung ginawa ng tatay mo sa mama mo? Okay. Ninyo, kami gusto namin sana lumaki kang matinong bata. Gusto namin na lumaki ka sana ng matino. Hindi yung nakikipag-away ka. Kasi alam mo ba na
hindi magandang tingnan sa tao yung may ganung ugali. Paano kung mapadpad ka sa ibang lugar? Magagalit sa iyo ang ibang tao. Hindi ka nila pakikisamahan ng maayos. Kaya sana ninyo habang nasa ganyang edad ka pa lang ayusin mo sana yung buhay mo, ha? Huwag kang matigas ang ulo, huwag kang madalas makikipag-away, makikipagsuntukan. Huwag kang gagawa ng mga pangungupit. Ha? Ayos ba yun ninyo? Okay. May papangako mo ba sa amin na kapag nakalipat na kayo, ay kasama ka ng mama mo na mag-aalaga dyan sa bahay? Ha? Okay ba sa'yo yun? May papangako mo? Promise po. Okay. Ngayon ninyo, ano masasabi mo sa mga taong tumulong sa inyo simula't simula? Ang dami na ng taong tumulong sa inyo, maliban sa amin. Salamat po. Ano pang gusto mong pang sabihin? Sa kanila, sa mga tao, sa iba't ibang tao, kahit di naman kayo kung ano-ano. Sana po humaba pa po ang buhay. Okay? Sana humaba pa ang buhay ng mga taong nagbigay sa inyo ng suporta, ano? Tama naman. At ninyo, ganito isa pa. Ayaw ko na sana din na humantong pa sa point na ipapadala ka namin dun sa Boys Town. Kaya sana, ngayon pa lang, maging maayos ka, ha? Yun lang naman, ha? Okay, ano masasabi mo at magkakabahay na kayo? Patapos na, malapit na. Salamat po sa inyo. Nagustuhan mo naman ba ang bahay nyo kahit di pa tapos? Alin ang mas gugustuhin mong tirahan? Ito yung dati yung bahay. Ito po. Dito. Sige, basta ngayon, anong ginagawa mo pala ngayon? Bakit ganyan kapurputik? Gaano po dun? Hahakot ng itatambak din sa harap po. Nagtatambak kayo ng lupa? Wow. Ayos, natulong si ninyo, katulong niyo yung mga anak ni Kuya Aris na nag-ano sila ng lupa, nagtutulong-tulong sila at nilalagay nila dito, tinatambak nila. Okay, so sige ninyo, ito, bago tayo matapos, bago kami umalis, gusto ko mag-iwan ka ng mensahe sa nanay mo. Kasi wala siya dito, hindi niya napapanood. Anong gusto mong mensahe na lang para sa kanya? Yung galing mismo dyan sa puso mo. Anong gusto mong sabihin sa nanay mo? Sana po maging mabait na sa akin. Ano pa? Sige, sabihin mo lahat. Anong gusto mong sabihin sa kanya na hindi mo masabi? Huwag nagarutihin po. Ano pa? Sana po. Wala ka nang iba pang gusto mong sabihin sa mama mo? Sana po. Sabihin mo sa kanya, ma, kahit ganito, mahal na mahal kita, sabihin mo. Makapanood niya to. Mahal ka din po ang invite. Sabihin mo sa kanya, mama, mahal na mahal po kita kahit napasaway ako. Minsan, sabihin mo, sige. So, humingi ka na lang ng paumanhin sa kanya na, mama, pasensya na kung minsan makulit ako. Sabihin mo. Para maunawaan ni mama mo kapag napanood niya to. Ano po? Ha? Bakit ayaw mo sabihin sa kanya? Pag napapanood po ang aking mga sinasabi, sabi sa akin kung totoo daw. Tatanungin kita, totoo ba? Baka nahihirapan lang din minsan si ate ninyo maniwala sa bata kasi siguro mas nangingibabaw sa kanya yung mga kakulitan na ginagawa nito, pero naniniwala naman ako na sincere din naman tong bata minsan kapag kasi sinasabi niya mga bagay na ganito. Diba? O gaano mo kamahal si mama mo bilang magulang? Mahal po. Okay, so ninyo, basta mahalin mong mama mo, ha? Kasi alam mo ba, kapag dumating yung time na babawiin na nigid yung buhay ng mama mo, doon mo marirealize na importante pala, mahalaga pala yung nanay natin. Ano? Kaya hanggat nakakasama mo pa siya, kasi alam mo ba, ang buhay ninyo, hindi natin hawak. Pwedeng mamaya kunin tayo ni God, pwedeng bukas kunin tayo ni God. So, paano kung kunin ni si mama mo sa mga panahon na dadaan? Doon mo lang maiisip na kailangan ko pala si mama. Dapat pala nung buhay si mama, sinusunod ko siya. Dapat pala nung buhay si mama, minahal ko siya, pinakita ko sa kanyang mahal ko siya. Magsisisi tayo sa huli kapag dumating sa punto na gano'n. Maniwala ka sa akin. Kasi ako nawala na ako ng nanay, lahat na isip ko. Ha? Pakabait ka ninyo. At naniniwala ko matalino ka. Ako, alam mo ba, bilib na bilib sa'yo si Kuya Marcos dahil sa talino.
Alam mo naman, maraming beses na kitang sinubukan yung talino mo, diba? Kaya alam kong may talino ka, naniniwala ako doon. Kaya ang gusto ko lang sana, yung kulang na lang ay maging mas mabait ka pa na bata. Ano? Mga ano po sa matatanda, matuto tayo makinig sa sinasabi nila. Ha? Apa. Okay, pertay ninyo. Sige, yamo. At malapit na matapos yung bahay nyo, kukumpletuhin namin mga gamit ninyo. Gusto mo ba magka-TV? Ha? Pwede po, ibili niyo ako bolang, Molten. Gusto mo ng bola? Yung bola ko sa'yo yung binili dati, bakit nasira? Ano po? Siyempre, sa paggagamit, nasira na kasi binilang ko siya dati. Nag-request kasi ito sa akin dati ng bola. Hiling niya pala basketball. So, binilang ko ng bola. Kaso nga lang, siyempre, katagalan din na ginagamit. Nasira na siguro. Molten naman po, yung matibay. Gusto mo ng bola ulit para magamit mo sa paglalaro. Bibilang kita, pero yung pangako mo sa akin na susundin mo yung magulang mo, gagawin mo. Ha? Kapag ka nabalitaan ko na hindi mo siya sinusunod, may balita sa akin si mama mo, hindi kita bibilhan. Okay ba yun? Ha? Molten po na bola. Oo, basta sundin mo yung magulang mo minsan kapag ka may request ka. Kung kaya kong ibigay, siyempre, bilang gantimpala sa pagsunod mo sa magulang mo. Di ba? Bibigyan kita. Ha? Basta yun lang yung gawin mo, sundin mo siya. At pati mga nakapalibot sa inyo matatanda dito, huwag mong babastusin. Bigyan mo ng paggalang. Bibigyan kita. Okay ba yun? Pero tayo ulit. Sige. Sige na. Balik ka na sa ginagawa mo, ha? Okay. Sige. Okay guys, so ayan. Naisipan ko lang din na kausapin yung bata ngayon. Kasi nga, alam mo yun, sa dami din ng feedback na naririnig ko sa mga tao nakapalibot dito at maging sa magulang niya mismo, hindi naman tayo mananawa na magbakasakali na bigyan ng aral yung bata. Kasi bata pa po yan ay hindi pa ganun ka-develop o kabuo yung pagkakaintindi niya sa mga tama at mali. Kaya kailangan paulit-ulit para nating ipaunawa sa bata kung ano yung mga tama at mali. Tiyaga ang kailangan po ko sa bata. Parang counseling na din yan. Kailangan natin siyang tiyagaan araw-araw, ipaunawa yung tama at mali, di ba? Para na sa ganun, kapag ka naisip niya, habang tumatagal, nagkakaedad siya, naiisip niya yan, di ba? Kaya, patient ang kailangan ng mga batang ganito. Kailangan nating unawain na sila ay huwag tayong magsawang paulit-ulit ipaunawa. Yun lang naman. Kaya nagbakasakali ulit akong makausap yung bata kasi hindi pa kami nagkakausap ng matagal. Ngayon lang ulit. Ang huling nagkausap kami ninyo ng ganito katagal is nung nagpunta kami ng Manila, yung pina-check up ko sila. Pina-check up namin si mama niya kay Dr. Camille. Yun, doon kami nagkausap ninyo ng medyo matagal-tagal. Diba? Okay? So, hindi ko alam kung maantay pa natin si ate niya or hindi na. Pupunta lang tayo kay Kuya Ari siguro. Kausapin lang natin saglit, then sibat na tayo. Tara po. Andito yung isang anak ni ate niya. Yun. Umiinom. Mukhang maliwalas na yung mukha ng mga bata doon. Ibang-iba na sa mga bata na pupuntahan natin dati sa bahay nila. Sobrang layo na. Makita nyo si Ining, yung sumunod kay ninyo, napakaliwalas sa mukha niya. Sobrang linis talaga. Andun. Okay, kita muna tayo dito kay Kuya Aris. Usapin natin. Konting-kunti na lang ito. Talaga naman. Uy. Saktong-sakto lang yung ganyang CR, Kuya Aris, di ba? Sakto lang naman sa kanila. Ang ano dito, Kuya Aris pala, ang isa pa. Paano tayo, ano ang magiging kuryente natin nito? Yung nasa labas. Ano, okay lang naman yun, ano? Pwede. Ha? Oo, PDX. Pwede naman yun, di ba? Wala namang problema dun eh. Kung sa, yung iba kasi nagsasabi sa inyo guys, mga manonood natin na dapat daw bago nag-finish yung inaglagay na. Okay lang naman po yan. Wala naman pong kaso yun eh. Kasi safe naman yun kasi may cover naman yun, di ba? Kante lang naman kasi mag-ilaw. Oo, ilaw lang naman eh. Tapos saksakan, di ba? Then tapos na. Yun lang naman eh. Ilaw, saksakan. Kunting saksakan. Wala namang ibang mga kailangang instalasyonan, di ba? Like yung sa aircon, bukod-bukod kasi ng switch yun, ng ano yun, ng fuse, yung mga ganun. Ito wala naman eh, ano lang naman to, saksakan at ilaw lang naman, okay na. Diba? Paano ano natin ito, Kuya Aris, may kailangan ka pa ba para sa pagtatay? Wala naman na? Wala, isama na po natin ito sa kanya. Tinal pa naman. Okay. Sige, bali ano pa yung iba pa na kailangan natin?
Okay na ba sa materyales? Yung mga dumating na deliver kayo ng umaga? Okay na po? Okay. So, ano pa ba? Sino makakatulong mo dito sa pagtatalis mo? Pag wala pa dito, tama na lang din mo gano'n. Grabe ka, Kuya Aris. Talagang ano ka, napapahanga mo mga viewers, pati kami. Dito kaya, Kuya Aris, kapag ka naglagay tayo ng kisame, paano diskarte ba nito? Ano ba magandang kisame natin ilalagay dito? Deflex or deflex? Hard deflex. Yung hard deflex kasi to, hindi na tayo magpipintura. Kapag hard deflex, kailangan pa rin? Hindi, kung magpipintura, okay lang din naman. Akala ko lang kasi hindi kasi white yung hard deflex nito. Pero kung need pa rin, wala namang problema. Yung ano kaya, Kuya Aris, sa tingin mo, yung PVC panel is masyado siyang maano? Okay, pero masyado bang malayo para sa presyo ng hard deflex? Hindi naman. Kung halimbawa, yung lapad na makukuha dun sa PVC panel ay sa lapad ng hard deflex, halimbawa, 5 piraso yung magiging lapad ng PVC dun sa hard deflex na kasing lapad niya, tingin mo masyadong malayo yung agwata ng ano? Malayo, ano? Masyadong malayo. Gagamit pa ba tayo ng ano? Paano yung ano? Metal paring. Metal paring. Kailangan pa yun, ano? Pa yun yung pagkakabitan. Ano bang gamit? Rebates o ano? Rebates na ano? Okay. Sige. So, yun pa yung mga kinakailangan dito, guys. Bintana. Kailangan. Tapos yung sa tawag dito, kisame, yun na lang naman halos. Tapos magpipinturan na lang nito. Pag natapos na nila Kuya Aris yung tiles, then turnover na natin, tapos na, diba? Yun na lang. Sa totoo lang, ano pa nga ito eh, mabilis para sa akin noong una medyo parang natatagalan ako nung sa ginagawa ito nila Kuya Mike, medyo natatagalan ako noon. Pero ito na naging outcome na kaagad ngayon, siguro dahil din nandito talaga si Kuya Aris, para sa akin mabilis-bilis na to, guys, diba? Kasi parang ano pa lang to eh, isang buwan, may isang buwan mahigit na Kuya Aris, di ba? Oh, pero sa ganito, mabilis-bilis na yun kasi dadalawa lang naman din nagtatrabaho eh, di ba? Kaya nung nagbayanihan lang din naman eh, doon lang din talagang halos mas nag-usad, di ba? Tapos yun, kapag gumagawa si Kuya Aris dito, pag dadating niya ng galing trabaho, yun, nadadagdagan yung ano. Pero ngayon na natapos na, para sa akin parang ang bilis lang din naman, di ba? Parang isang buwan lang naman mahigit eh, na ano naman, gawa naman. Lalo kung walang trabaho si Kuya Aris that time, baka yung 2 linggo, kuha niya talaga to ng 2 linggo ng Kuya Aris. Kasi hindi naman nagbibitaw siguro si Kuya Aris ng 2 linggo kung hindi niya talaga kaya din. Kaso nga lang, nagkataon na may trabaho nga siya that time. Diba? Okay. Ay, dumating din pala to. Yung ano, lababo. Nga po nito binasang ako. Okay. Alright. So, ayun, siguro pag natapos na lahat ng kunin na nila Kuya Aris yung lahat ng materyales, tsaka naman ako magbabayad din dun sa hardware. Kasi nga, ay sabi ko, ay ano na lang, isahan na lang, kumbaga. Kasi kung may mga kailangan pa, maano lang, kumbaga ipaputol-putol lang yung bayad. Mas magandang isahan na lang. So, ayun, di ko lang alam kung ilan na inabot din ng babayaran natin doon. And ayun, sa tiles kanina yun, medyo na ano din tayo na tawag dito, gumastos din tayo doon ng halos nasa worth 9 yata, parang ganun, sa mga nasa 9 yung na gastos natin doon sa tiles, kasi yun ay 60 plus. So at least na-provide naman na natin. And then ano pa ba yung iba nating ginastusan? Yun sa pinto, nagbayad na tayo kagabi kasi yung in-orderan natin is buntis pala yung asawa, kailangan ng pera. So kahapon ay dami namin nilalakad, kaya nag-send na lang tayo through online. At ayun, ibigay naman natin yung balance natin dito sa pintuan. Fully paid na tayo dyan. Kailangan na lang natin pasahod, and then lahat ng nakuha dun sa hardware nito mga nakaraang linggo, and then kay nanay sa mga kinuwang merienda, at ayun, sa mga iba pang magiging materyales, at dun sa magiging
magkakabit ng kuryente. Ayan yung mga kinakailangan pa natin gastusan guys. Kaya maraming salamat sa suporta niyo binibigay. Kaya ayun, sa tulong ng sponsor din na nagtulong sa atin, sa ilang sponsor na tumulong, at sa tulong ng kinikita natin dito sa YouTube, ay nakapagpatayo tayo nito para kay Ate Ninya. Wish ko lang na sana marami pang kagaya nila ang mapagawa natin ng ganito, para naman nang sa ganun ay may magawa tayong accomplishment kay God, diba? Lahat ng ginagawa natin nilalaan, binibigay natin to para kay God. Kumbaga binigyan niya tayo ng buhay, so may purpose. So pinahiram niya tayo ng buhay, kailangan alamin natin kung ano yung purpose natin sa buhay, kung ba't niya tayo pinahiram. So ito yun, purpose namin, na makatulong sa pamamagitan ng YouTube channel natin at ng Facebook natin at ninyong lahat. Yan. Kaya yun. Nagbihis na kayo ninyo? Nakabihis na kayo? Ito wag nyo dumihan, ha? Kung hanggat maaari, mamaya kuha ka ng malinis na basahan, hugasan mo, yung pagpinigaan mo dapat malinis na malinis, punas-punasan mo, ha? Para pag kinabit naman nila Kuya Aris ay malinis yung bahay nyo. Kasi isipin mo, ikakabit niya ng ganyan, ang dumi ng bahay nyo kapag ka ikinabit na ganyan. Mamaya kuha ka ng basahan, ha? Kailangan makita ko to bukas pagbalik ko na malinis na, ha? Para bilang kita ng bola, ha? Punasan mo, yan kung ano yung madumi, punasan mo siya. Ito lang naman siguro halos dyan na madumit, ito naman natatakpan naman to. Para pag kinabit nila, para pag kinabit nila tito mo, Aris, malinis siya, hindi ganyan, ha? Punasan mo lang, pigain mo yung basahan. Pag nakita mong malinis na yung lumalabas sa tubig pag piniga, pwede mo na ipunas. Kasi wag maduming tubig, ha? Kasi kakalat lang yan, dumi na yan, lalo magdudumi yung itsura niya, ha? Okay ba yan? Okay, sige. Asan yung kapatid mong isa? Doon po sa loob. Nasa loob. Nagtanghalian na ba kayo? Nagtanghalian na kayo? Opo. Anong inulam nyo? Yung pong yan? Canton. Pansit Canton inulam nyo. Si mama mo bago umalis sila, Ate Isil, kumain sila? Opo. Kumain naman. Aninang po hindi. Okay. Paano? Pupunta muna kami. Ha? Kaya tayo, ninyo. Magpakabait ka, ha? Ako, papaalam na tayo kay Aris pala. Di pa ako nakapapala. Ha? Punasan mo, ha? Para malinis. Okay, so yun tayo sa bata. Bigyan natin ng gagawin para masanay na may ginagawa, di ba? Hindi lang palaro-laro kasi hindi na ganyan uso ngayon. Ng bata dapat na puro laro ganyan. Kuya Aris, punta muna po kami. Ha? Pag may kailangan po, patawagin mo po sa akin sila ate, ha? Nga pala. Sige, dadaanan ko ulit ngayon, ha? Tatanungin ko ulit kung kung nagdating na. Di ko kasi alam kung napagbigyan nila ako kasi in-order daw yan. Sabi ko isang piraso. Ayaw ko kung napagbigyan. Pero kung may available na sila, di isasakay ko dito sa sasakyan, daling ko na dito. Ha? Malapit lang naman. Okay. So yung may kulang pa pala tayong isang yero dito kasi mali ngayon na deliver no nakaraan. Dapat kompleto na to eh. Mali lang yung na-deliver na size. Okay, pero ayan, may oras pa naman siguro. Bahala na pagkasyahin natin. Kasi nga si Kuya Jonas din yung iniisip ko. So kung may abakante na silang isang yero o kaya mamaya pagpabalik daanan natin, before tayo umuwi daan natin dito yung isang yero para kompleto na yun. Para kompleto na yung yero dun. Punta na kami ninyo. Ha? Okay, kung nang bahala dyan. Labas na tayo guys. At wala hindi na natin maantay si sila Ate Isil. Kanina pa po, napansin nyo umalis sila? Nung dumating kayo ay Halos kaalis-alis lang? Ay naku, matagal. Baka po nag-chat sa akin, hindi ko lang na Saan po kaya sila nagpa-check up ate, alam nyo? Yung po bang center na... maybe naman kasi galing na sila center. Di ngayon po saan sila? Baka po sila ng Pecha. Pedya na, hindi ko alam. Mahirap. San Juan. Mahirap maghanap sa Pedya, no? Ang dami kasing Pedya. Lagi po pag-alis San Juan. Baka San Juan. Okay, so hindi na natin sila hanapin guys. Araw na lang, siguro pagbalik na lang natin bukas o sa isang araw, kausapin na lang natin sila, no? Mahalaga naman ngayon na ibaba natin yung materials dito para tuloy-tuloy yung trabaho din nila, di ba? Alright, so paano? Punta na tayo, Luke. Tutukan tayo. Tutukan, Lugi. So tara na. Punta na tayo, Luke. Para umabot tayo kay Jonas. Ay, ganito talaga ang mission guys. Talagang halos laghari araw-araw. Pagkatapos sa isa, kailangan habulin yung oras para makatulong pa sa iba.
Diba? Ganito lang talaga. So tara, biyahe tayo. Thank you Lord sa mga blessings syempre na pinagkakaloob sa atin para makatulong. At supportan nyo din channel ni Commander ni Marcos, kay Rans TV, at sa lahat ng kasamahan natin sa team. Maraming salamat kay Luke, kay GM. Si GM nasa bakasyon pa, so pag bumalik siya ay baka mas ano tayo, marami tayo ulit magawa. Okay, kasi ngayon idadalwa kami, kumbaga kami ni Luke ngayon ay pilay kumbaga, pero okay lang yan, kaya naman diba? Ano lang, double time nga lang talaga, double time, diba? So sige po, maraming salamat sa pagsama nyo. Mahal namin kayo lahat. Salamat sa suporta. Ingat kayo palagi. God bless at happy birthday sa may mga kaarawan ngayon. Enjoy your life. Life is short. Sabi nga, di ba? Kaya huwag kayong magpaka-stress. Huwag niyong isipin lahat ng problema. Ang isipin natin kapag kalmado ang utak natin ay yung solusyon sa problema. Huwag yung problema isipin, yung solusyon. Para pwede pa rin nating magawang maging masaya kahit na may problema tayo, di ba? Masaya muna tayo and then mamaya isipin natin yung solusyon sa problema. Unahin mong isipin yung solusyon sa problema pag naisip mo na, and then go, pilitin mo maging masaya yung araw mo. Kasi una-una, sarili lang din natin yung pinahihirapan natin kapag ini-stress natin yung sarili natin, di ba? So yun lang, at ipagdasal lang natin kay God, siyang bahala dyan. Maraming salamat, ingat po kayo, God bless po sa lahat. We love you all again. Oh, I